gustong basahin sa inyo. Sabi po dito sa Awit 96 verse 3 to 4, ipahayag ninyo sa mga bansa ang kanyang kalwalhatian, ang kanyang mga kagilagilalas na gawa sa lahat ng mga bayan. Sapagkat ang Panginoon ay dakila at lubhang kapuri-puri. Amen po ba? Sino po dito ang handang ipahayag ang glory ng Panginoon? Sabihin na ako yun. Sino dito yung hindi mahihiya na magpuri sa Panginoon? Sino dito yung kahit puyat at pagod handang magpuri sa Panginoon? Kung handa po tayo, simulan po natin. Tayo po umawit ng masigla. Tayo po pumalakbak. Come on, let's clap our hands. Glorious. Shine glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Come on.
church, amen? Kasi napakabuti niya sa atin. Alam niyo, nakakalungkot kasi minsan. Ultimo tayo mga Christian. We never search God. Minsan hinahanap lang natin ang Panginoon pag kailangan natin siya. And it breaks His heart. Kasi bakit? Napakabuti niyang Panginoon. Pero minsan tayo mismo nakakalimot. And may this song reminds us na patuloy nating hanapin ang Panginoon. Meron po akong gustong basahin sa inyong mga kapatid. Sabi po dito sa Jeremiah 29 verse 13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Kung minsan, pag dumaraan tayo sa mga problema at pagsubok, tinatanong natin minsan, "Lord, ba't di kita mahal?" Ang tanong kasi dyan, totoo bang hinahanap natin siya? Or baka naman hinahanap lang natin siya kapag kailangan natin siya? Pero araw-araw ang Panginoon na andyan. Ang kailangan lang natin, lumapit sa Kanya. Ang tanong, kanino ba tayo lumalapit? Lumalapit ba tayo sa ating Panginoon? O baka mamaya mas lumalapit tayo sa mundong ito, sa pansamantalang kasiyahan. Mga kapatid, if you want to find the real joy in your heart, you should seek God. You should seek Jesus. You have to search Jesus in your heart. Kasi sa Kanya mo matatagpuan ang permanenteng kasiyahan. And may this song remind us to seek Him with all our heart. Let's worship the Lord.
With all our strength, Panginoon, we will search for you. We will worship you, Lord God. Lumapit tayo sa Panginoon. Lord God, Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa kabutihan mo. Unang-una, Panginoon, sa buhay na muli mong ipinahiram sa amin, Panginoon. We are grateful, Panginoon. Kasi, Panginoon, binigyan mo kami ng buhay muli, Panginoon, upang magpuri at sumamba sa iyo, Panginoon. Lord, we ask for your forgiveness. Kasi alam namin, Panginoon, na nagkakasala kami, Panginoon. And Lord, we thank you because you are a merciful and graceful God who forgives our sin, Panginoon. Kahit na minsan paulit-ulit. Dahil sa kahinaan namin bilang isang tao, Panginoon. But still, your love is very consistent, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, napakabuti mo sa bawat isa. And for that, Panginoon, you deserve all the praise and all the glory. Because you are a good, good Father, Panginoon. Hallelujah. And wala na kaming ibang mahihiling pa, Panginoon. Dahil, Panginoon, kayo lamang ay sapat na sa aming buhay. We are here to surrender everything to you, Panginoon. We are here to offer ourselves, Panginoon, para sa inyo. We worship you. Worship you. We thank you, Lord. In the name of Jesus, let us all say, Amen. Hallelujah. Sumabog pa ng araw po sa bawat isa. Minsan pa po sa oras na ito, tayo po ay muli alalahanin ang banal na hapunan na kung saan inalay ng ating Panginoong Hesus ang kanyang sarili upang tayo ay mapatawad sa ating mga pagkakasala. Sa ating pong pakikibahagi ng banal na hapunan, ihanda po natin ang ating mga sarili. Kaya't ano man ang ating mga pagkakasala na nagawa sa itong mga nagawang araw, ay ilapit po natin sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay muko at tayo po ay manalangin. Oo, maraming Diyos na makapangyarihan sa atin. Panginoon, salamat Lord sa umagang ito, Panginoon. Na minsan pa, kami po, Panginoon, ay binigyan mo ng buhay, kalakasan. Kaya sa oras na ito, kami ay narito, muli mo pinagtipon upang magsama-sama at mag-alin ng pagsamba at papuri sa iyong katapatan sa amin, Lord. Bagamat kami, Panginoon, hindi karapat-dapat. Panginoon, sa oras na ito, muli kami po, Panginoon, ay makikibahagi sa pagdagap ng banal na hapunan, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay may mga kahinaan na siyang naging dahilan ng aming pagkakasala sa iyo sa mga nagdaang araw, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hindi kami karapat-dapat. Kaya inaamin namin sa iyo, kami po, Panginoon, ay makasalanan. Kaya bago namin tanggapin ang tinapay at ang salo na siyang sumisimbolo sa iyong katawan ng tubo, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyo na humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa lahat ng aming mga nasabi, mga inisip, lalo higit sa aming mga ginawa na hindi kalubog-lubog sa iyong banal na harapan. Ano mang karumihan paglay ng aming puso't isipan, ay nalalaman niyo po, Panginoon. Wala kami, Panginoon, may tawag sa inyo. Kaya sa oras nito, Panginoon, kami po hawa, Panginoon, ay maging karapat-dapat na makibahagi sa banal na hapunan. Nilinisin niyo po, Panginoon, ang aming buong pagkatao. Upang sa ganun, O Lord, kami po, Panginoon, ay maging karapat-dapat na lumapit sa iyong banal na hapunan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang tinapay at ang saro na siyang sumisimbolo sa iyong katawan at dugo. Na aming tatanggapin sa oras nito, nawa ito, Panginoon, ay magdulot ng kalakasan sa aming spiritual, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Maging sa iyong pag-ibig na bagamat kami hindi karapat-dapat, inako niyo ang aming mga kasalanan na kung saan humantong sa iyong pagkamatay doon sa krus. Na kung saan kami, Panginoon, ay pinatawad at binigyan ng buhay na walang hanggan. Salamat muli, Panginoon. Samahan niyo kami, Panginoon, sa gawain ito mula sa simula hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Minsan papakinggan po natin ang sulat ni Apostol Pablo mula sa Aklat ng Unang Korinto, chapter 11, verse 23 hanggang sa sumusunod. Narito po ang sinasabi. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo
Noong gabi siya ipagkanulo. Ang Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pera-peraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan ay inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ating pong kanin ng tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Ating pong inumin ng kopa. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, pinakahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Pagpalain po ang kanyang mga salita. Magandang umaga po sa ating lahat. Ready na po ba tayo? Saan po? Saan po tayo ready? Yan, tama po. Saan po? Saan naman po? Parang hindi naman po tayo ready. Ready na po ba tayo? Saan po? Yan, amen. Praise the Lord. Bago natin i-alay yung mga offerings natin, allow me to share this verse po and umaasa po makakatulong sa puso natin po ngayon. This verse from Matthew 6 verse 26. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns. And yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Sa Tagalog naman po, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng iyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa kanila? Ayun. I-analyze po natin yung verse na yun dahil napakasarap po marinig na mula sa ating Panginoon na mahalaga tayo sa Kanya. Amen po ba? Amen. Yan. So, karamihan po sa atin, araw-araw po tayong nag-worry kung saan tayo kukuha ng pambayad ng mga bills, pambayad ng mga utang. Meron po ba sa inyong may utang? Lahat. Especially po yung mga financial needs natin, araw-araw po tayo nag-worry. Saan tayo kukuha pambayad ng bills, pambayad ng tuition, pambayad ng mga ambagan sa schools, sa mga youth po natin, dami pong bayaran sa school. So, ayun po. Pero meron pong gustong sabihin sa atin si Lord, mula po sa verse natin na 6:26 from Matthew. Are you not much more valuable than they? Gusto sabihin sa atin ni Lord na mahalaga tayo sa Kanya. Kahit iniisip pa lang natin or hindi pa natin na ilalapit kay Lord, alam na niya kung paano niya tayo i-bless, alam niya na kung paano padadaluyin sa atin yung blessings na magagamit natin sa pangangailangan natin. Amen po ba? Amen. Yan. Pero kahit na po alam ni Lord na kailangan natin yon, hindi po ibig sabihin na hindi na po tayo lalapit sa Kanya, hindi na po tayo magdadasal. Kasi naniniwala po ako na gusto ni Lord na naglalambing tayo sa Kanya. Naglalambing po ba kayo kay Lord? Paano po? Pag-pray mo, tama po. Yan. Gusto ni Lord na marinig mula sa atin yung mga pangangailangan natin. Gusto ni Lord na isurrender natin yung mga worries natin sa Kanya. Dahil kahit alam na niya kung ano yung mga problema natin, gusto niyang bukas puso tayo lumalapit sa Kanya, nagpupuri at saka humihingi sa Kanya ng blessings. So, parang sa mga magulang natin, di ba? Alam naman ng mga magulang natin yung mga pangangailangan natin. Pero, sino pong mga kayo? Pag wala na kayong allowance, di ba? Yalambing kayo kay daddy, kay mami. Ma'am, baka po pwede humingi ng extra. Di ba? Hindi naman po nakakatanggi yung mga magulang natin, di ba po? Kahit anong gawin natin, mahal tayo ng magulang natin at ganoon din si Lord. So, sana po ay matuto tayo lumapit kay Lord, surrender natin yung mga worries natin, at saka matuto tayo, ugaliin natin mag-pray palagi.
So, ayan, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa umaga na ito, Lord God, na sama-sama po kaming nagpupuri at sumasamba sa iyo, Lord God. Maraming salamat po sa lahat ng blessings na binibigay mo sa amin throughout the week, Lord God. Thank you for your unconditional love, Panginoon, na kahit marami kaming pagkukulang sa iyo, Lord God, ni isang beses hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Thank you for your guidance, Panginoon. Thank you for your provision, Lord God. And maraming salamat po dahil mahal na mahal mo kami, Panginoon. At nawa po sa aming pagkakaloob, Lord God, nawa po ay bawat sentimo na ibibigay namin, Lord God, ay maging isang testimony, Panginoon, kung gaano ka kabuti sa amin araw-araw, Lord God. Nawa po ay makapagbigay kami ng papuri sa inyo, Panginoon. Binabalik po namin sa inyo lahat ng glory, Lord God. And itinataas namin ang mga panalangin na ito. In Jesus' name, Amen. Yeah! Palakpakan natin ang Lord. Praise God, praise God. Ano po? So today we're gonna talk about walk by the Spirit as we continue our series all about unstoppable spirit. And I hope every one of you is ready to receive the blessing of the Word of God today. Amen po ba? So let us open our Bible in the book of Galatians, chapter 5, verse 16 up to 25. So, pakinggan po natin ito. But if you have your Bible, you can join me as I read the verses. Chapter 5, verse 16 to 25. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. The sinful nature wants to do evil, which is just opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. But when you are directed by the Spirit, you are not under obligation to the law of Moses. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Those who belong to Christ Jesus have nailed the passion and desires of their sinful nature to His cross and crucified them there. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Hallelujah. Let us come to the Lord in prayer. Heavenly Father, once again, fill our hearts, O Lord, with your words. Speak unto us, O Lord. Take away all the hindrances, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, in the name of Jesus. Lahat ng hahadlang, Panginoon, para hindi namin maintindihan ang mga mensahe nito, Lord. Alisin mo lahat sa puso at isipan namin. Magkaroon kami ng puso na may pagpapakumbaba at handang makinig po sa inyo at sundin po kayo, Panginoon. Holy Spirit, we're allowing you to move in our hearts, in our lives, in the midst of us. In the name of Jesus, let us all say, Amen. Amen.
Bigyan po kayo ng konting background about dito sa binasa ho natin. Ano po? Ang sulat po ni Apostle Paul sa mga taga-Galacia po ay isinulat para itama yung umiiral na maling aral sa mga panahong iyon, mga maling paniniwala, na yung spiritual maturity ng isang tao ay makukuha sa pamagitan ng religious laws at human effort. Yung pagsisikap ng tao para ikaw ay maging acceptable sa Panginoon. Katulad ng ginagawa natin dati. Ginagawa natin ang lahat, we thought na kapag ginagawa natin ang lahat, we become more acceptable to God. Sino po dito yung nagpapako na sa krus? Wala pa naman. Wala po. Sino po dito yung naghiwa-hiwa na sa likod, nagpenitensya pag mahal na araw? Meron po. Meron po. Sino po dito yung hiniwa yung likod ng kaklase niya? Wala naman. Huwag niyo gagawin masama yun. Pero nung araw po, pag mahal na araw, kung naaalala po ninyo, until now naman po, may gumagawa po niyan eh. Hinahampas yung likod, ano po, nagpepenitensya, ano po, at yung iba po naman nagpapapako sa cross o sa krus. Kasi iniisip po ng tao na yung pagiging, ano po, karapat-dapat sa Diyos ay sa pamamagitan ng human effort. Akala natin ganon. Pero, mali po pala yun. At hindi po yun problema natin ngayon lang. Problema pa po yun noon pa. Ibig sabihin, ng panahon ni Apostle Paul, meron na po silang thinking na kailangan mong sundin ang Jewish law in order for you para maging tunay na espiritual at maging katanggap-tanggap sa Diyos. So, meron mga false teachers noong mga panahon na yon. Pero malinaw po ang message ni Paul. Ang message po ni Paul dito sa book of Galatians chapter 5, hindi tayo nababago ng law. Hindi tayo nababago ng kautusan. Di po ba tayo po? Siyempre, all of us came from Catholic background. Pag nagkasala ka, anong dapat mong gawin? Manalangin ka ng ganito, manalangin ka ng ganyan, 7 abagin ng Maria, manalangin ka ng sumasampalataya sa Diyos, manalangin ka ng Ama namin. Ano po yun? May beads pa tayo, which is we called it rosary. Ginagawa po namin yan nung araw. And iniisip natin na kapag nagawa po natin yon, ay tayo po ay papasok na sa langit. Tama po ba ako? Kaya lang nakarami ka na po ng panalangin, nakarami ka na ng paggawa ng ganon, at the end, di ka pa rin tiyak na papasok sa langit. Kasi maliwanag po ang sinasabi ni Paul. Sinasabi ni Paul, hindi tayo nababago at nagiging katanggap-tanggap sa Diyos by obeying the law. Because we are not perfect. You cannot perfectly obey the law. Di ba? Ang bumabago sa atin ay ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit. Ang problema, hindi mo matatanggap ang Holy Spirit pag hindi mo tinanggap si Jesus. Kaya nga, binigyan din ko noong nakaraan at dito sa atin pong pagbabalik tanaw sa pag-aaral na ang isang taong tumanggap kay Jesus Christ, sigurado tatanggapin niya yung pagkapuspos ng Holy Spirit kasi yung Holy Spirit ay isa sa kanya. Yung baptism po, nakatulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo nang siya po'y narito pa. Sa isang tao po na gumawa po noon o nagpasailalim doon, kapag umahon po tayo sa tubig, of course di natin nakikita. Pero ang assurance po sa atin, the Holy Spirit will come upon us. The Holy Spirit will dwell in us. Titira ang banal na Espiritu sa atin the moment na ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus. So, ang tao po ay nababago not because of law. Kaya kita niyo po, miskin na anong pagsisikap nating magbago. Lahat tayo pinanganak na may relihiyon. Tama po ba? Sino pinanganak po dito na walang relihiyon? Wala, lahat po tayo. Pero ito po, hindi lahat po ng tao na pinanganak na may relihiyon, ay nakakatiyak po na may kaligtasan at malapit sa Diyos. Hindi po. Miski na po kasi anong pagsisikap po natin, pinanganak tayo may relihiyon, ito problema, wala kang relasyon sa Panginoon. Kaya po, sinasabi po ni Pablo na ang pagbabago ng tao is not by the law, but by the Spirit of God. So dito sa chapter 5, pinakita ni Paul yung dalawang magkalaban. Okay? Sa isang tao na tumanggap kay Kristo at naging Kristiyano, sino po dito ang tumanggap na sa Panginoon? Tasang kamay. So lahat po tayo, you already received the Holy Spirit. Okay? Ito ngayon na matindi. Sa isang tao na tumanggap sa Panginoon, nasa kanya ang Holy Spirit, sabi ni Apostle Paul, meron ngayong naglalaban sa katawan mo.
Dalawa. Ano po? Dalawa yung naglalaban. The flesh and the spirit. The flesh, which is the sinful nature, or what we call, and ito po yung tinatating carnal. Ano ho? Pagiging makalaman. Ano ho? Yung flesh. At yung kalaban po nito ay tinatawag po nating spirit. Ano ho? At araw-araw, merong laban na nangyayari sa loob ng isang mananampalataya. Kaya ang sabi doon sa verse 17 ng chapter 5 ng Galatians, the sinful nature wants to do evil. Yung sinful nature daw po natin, ang gustong gawin ay ano po? Teka muna, medyo parang, are you still with me, church? Okay, sasagot po kayo, ha? The sinful nature wants to do what? Iyon pala. So yung laman, ang gusto gawin ang masama, which is just the opposite of what the Spirit wants. So hindi lang ito outward battle, ito po ay internal war. At ang solusyon ni Apostol Pablo ay hindi maging religious, hindi sa pamamagitan ng pagpaparusa sa sarili, penitensya o pagpapakong sa krus. Hindi po. Ang solusyon po niya, sabi niya, walk by the Spirit. Walk by the Spirit. Yan ang solusyon. Sabi ni John Stott, the Christian life is not merely the imitation of Christ, but life in Christ through the Holy Spirit. In other words, hindi lang natin ginagaya si Kristo. Nabubuhay si Kristo sa atin sa pamamagitan ng pagkilos ng Holy Spirit. So yung pagbabago, bunga ng Holy Spirit na nasa sayo, hindi pinipilit. Kaya pansinin po ninyo, ang isang tao na tumanggap kay Kristo, ang laki na nagiging pagbabago. Bumabait yan. Amen? Tanungin niyo yung asawa niyo, di ba bumait na yung asawa niyo? Parang hindi po kayo bumait na siya, bumait. Tignan niyo po yung mga anak niyo. Di ba nang tumanggap sa Panginoon, bumait? Oh. Mga nanay at tatay, umimit kayo. Pero hindi naman biglaan, pero may process yun eh. Amen? Pero ang isang tumanggap sa Panginoon, ano po, bumabait, nababago po yan. Hindi dahil gusto niyang magbago lamang, hindi gano'n. Kundi dahil yung Holy Spirit na nasa sayo ang bumabago sa iyo. Di ba? Remember that Christianity is not just behavior modification, but heart transformation through the Holy Spirit. So hindi sapat yung trying to be good. Kailangan ang Holy Spirit na magbabago, gagabay sa atin from inside out. Kaya nga sabi ni Martin Luther, tingnan niyo to, sabi niya, the flesh resists grace because grace demands surrender. Ang tunay po na Christian life ay hindi po self-empowered program. Ito po ay spirit-dependent life. So kapag Kristiyano ka, hindi ka nakadepende sa sarili mong lakas para magbago. Hindi po. Nakadepende ka saan? Sa leading ng Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit, mangungusap yan sa'yo. Oo, nagagalit ka. Huwag ka magmumura. Masama yan. Diba? Oo, natutokso kang magchismis. Huwag niyong pag-usapan yan. Mag-enjoy na lang kayo kumain. Hindi yung kumakain kayo kung sino-sino pinag-uusapan niyo. Diba yung Holy Spirit nangungusap ng ganon? Amen po ba? Diba? Oo, ayan ka na naman. Nag-iinit na naman ang ulo mo. Wag, binahong ka. Di ba nangungusap siya? Ayan, Sunday na naman. Tinatamad ka na naman. Pagka sa trabaho, ang sipag-sipag mo. O pagkalinggo, tinatamad ka. Bumangon ka. May worship ngayon. Di ba nangungusap siya? Di ba? Amen po ba? Ayan na naman. Magdadamot ka na naman. Dati ka nang madamot. Binabago ka na. Maging mabait ka. Maging mapagbigay ka. Di ba? Yung Holy Spirit ang umusap. Magsisinungaling ka na naman. Di ba? Dati ka nang sinungaling. Binago na kita. Binubulungan ka ng Holy Spirit eh. Sino po rito yung nakakaramdam ng ganon? Na binubulungan siya ng Holy Spirit? Eto matindi.
binubulungan ka ng Holy Spirit, binubulungan ka rin ng bad spirit. Huwag mong pakinggan. Masarap mahiga. Matulog ka. Deserve mo yan. Magpahinga ka. 1 linggo kang pagod. Matulog ka. Tapos gumising ka. Kumain ka na masarap. Tapos matulog ka uli. Diba? Merong nagsasalita. Yun yung flesh. Yun yung spirit ng flesh. May laban po talaga nangyayari. Kaya sabi po ni Martin Luther, yung flesh resist grace because yung grace, it demands surrender. At ang isang tunay na Kristiyano, no, hindi po siya nakadepende doon sa self-improvement program, nakadepende siya sa kilos banal na spirito, ng Holy Spirit. So today, let's talk about 3 things we need to remember as we walk in the Spirit. Number 1, walking by the Spirit is a daily surrender. Walking by the Spirit is a daily surrender. Tignan niyo po yung verse 16, balikan natin. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing, look at this, sabi po rito, then you won't be doing what your sinful nature craves. Para daw po hindi mangyari yun, sabi ni Pablo, sabi ni Paul, let the Holy Spirit guide your lives. Walking in the Spirit, mga kapatid, is not a one-time event sa buhay ng isang mananampalataya. It is a daily lifestyle of surrender and dependence on God. Kaya sabi ni Paul doon sa Romans 8:14, for all who are led by the Spirit of God are children of God. Taas ang kamay ng children of God dito, yung mga anak ng Diyos. Yan, di ba? So kapag ikaw ay anak ng Diyos, ang naglilid na sa iyo ay yung Espiritu ng Diyos. Sabi ni Warren Wiersbe, the Holy Spirit is not merely a visitor in the believer's life. He is the resident guide. Ang Holy Spirit po, hindi yan parang bisita na paminsan-minsan dadalaw. Hindi po. Hindi po yan paminsan-minsan darating sa iyo. Hindi po. Yan po ay permanenteng nananahan sa buhay ng isang mananampalataya para gabayan ka araw-araw. Kaya sabi ni Paul doon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, pinaalala niya po sa atin, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you? Ang katawan daw po natin ay tirahan, templo ng banal na spirito. Kaya pag naninigarilyo ka, sinisira mo yung templo ng Holy Spirit. Kapag ikaw ay nag-iinom, nagda-drugs, o kung anong bisyo ang ginagawa mo, sinisira mo yung templo ng Holy Spirit. Kaya po pag ang isang tao naging Kristiyano, sa tulong ng banal na Espiritu, unti-unti nawawala ang mga bagay na ito. Bakit nawawala? Kasi yung katawan niya, nare-realize niya, ay, templo pala ng Holy Spirit ang katawan ko? Yes! Dapat pala alagaan ko to. Yes! Alagaan mo yan. Bakit? Diyan nananahan ng Holy Spirit. And therefore, kung nananahan ng Holy Spirit diyan, hindi mo yan ipagagamit sa bad spirit. Hindi mo yan pagagamit sa tinatawag nating flesh. Kundi itong katawan mo, pagagamit mo sa leading ng Holy Spirit. Kaya sabi ni Paul, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you? Yung visitors, mga kapatid, minsan-minsan lang yan. Temporary lang yan. Bisita Tama po ba? Meron po ba sa inyong bisita tapos 10 taon na nakatira? Bisita pa rin? Ha? Meron po bang ganon? Meron bang bisita? 15 years ang nakatira sa bahay nyo, may bisita kayong ganon? Hindi yung bisita yun, nakatira na yun. Ang Holy Spirit po, hindi raw bisita. Bakit? Ang bisita ho, minsan-minsan lang pupunta yan. Di ba? Pero ang sabi po, ang Holy Spirit ay, He takes permanent residency. He is resident guide. It means permanent presence with ongoing leadership sa buhay po natin. Kaya sabi ni Paul, walk in the Spirit. Sabi niya sa verse 16. Alam niyo yung word na walk doesn't mean sprint. Sa talata pong ito, walking means tuloy-tuloy, consistent, and everyday dependence. Although madalas po nating hinahangad na instant holy tayo,
instant victory ang buhay natin, instant victorious ang buhay natin. Gusto po natin ng instant maturity. Pero dapat maintindihan po natin, yung spiritual growth ay daily process. Ang spiritual growth, daily process yan. So, kailangan mong piliin everyday. Ulitin ko po. Kailangan mong piliin everyday ang sumunod. Pipiliin mo everyday. Sino ba ang mananalo sa buhay mo? Yung sumunod ka o hindi ka susunod? So, if you want the Spirit of the Lord becomes victorious in your life, everyday pipiliin mong sumunod. Sino po dito ang sumusunod sa Panginoon? Totoo yan, ha? Everyday? Everyday? Everyday po. May mga panahon na, sino po nasasabi paminsan-minsan lang? O sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Everyday po. Di ba? Everyday pipiliin mong magpakumbaba. Lalo na po yung mga nagmamaneho ng sasakyan, mga kapatid. Yung mga nagdadrive, para maiwasan po yung, alam niyo po yun, maiwasan po yung nagkakaroon ng, ika nga po, trouble, away sa gitna ng kalye, road rage na ganyan. Alam niyo, isa lang solusyon dyan matuto kang pumili ng pagpapakumbaba. Ano ba naman yung mag-sorry ka, di ba? Ngayon, kung nakagasgas ka, magbayad ka, di ba? Huwag ka naman kipagtalo, lalo kung alam mong ikaw nagkamali. Ang solusyon doon, ako pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Ano po ba, magkano po ba yan? Siguro po, itong gasgas nito will cost around 5,000. Ganun po, may Ggas po ba kayo? Ggas ko na po. Alam niyo, parang hindi kayo nagkokos ng traffic. Di ba? Alam niyo, matuto tayo magpakumbaba. Di ba? Mga anak, pag pinagsasabihan kayo, di ba, huwag na kayo sumagot ng sumagot sa magulang. Meron ng bang mga magulang na magpapaalala na masama sa anak? Wala. Lahat ng magulang ang paalala maganda. Amen po ba, mga parents? Yes. So, dapat ang mga anak, hindi na nagmamataas. Kala nyo naman to siya. Hindi kailangan mong pakinggan. Salamat po. Nanay, tatay, salamat po sa paalala nyo. Thank you po sa reminders po ninyo. Diba? Ang taong nakadepende sa Holy Spirit, pipiliin niya ang sumunod, magpakumbaba, makinig. Makinig po tayo. Araw-araw natin piliin magpasakop sa Holy Spirit. Ano po? At titiyakin ko sa inyo, hindi po kayo maliligaw. Alam niyo kung sino po yung mga taong naliligaw? Yung hindi nakikinig sa leading ng Holy Spirit. Di ba pagka po kayo ay, lalo po sa mga may edad na, hindi po sanay gumamit ng GPS. Alam yung GPS, di po ba? Yung Global Satellite Positioning ba ang meaning noon? Whatever. Okay. Di ba pagka po kayo ay pagka po kayo hindi sanay gumamit ng GPS, yung katabi mo na anak mo ang magaling gumamit, kailangan makikinig ka doon. Ang magaling po dyan si Brother Kit. Yan po ang lagi kong kasama. Kaya pag sinabi niya, Daddy, malapit ka ng kumanan. Kailangan makinig po ako sa kanya. Kasi one time, di po ako nakinig sa kanya, ayan, naligaw tuloy kami. Ikot ng malayo. Sayang ang gas, sayang ang oras. Ha? At tawa po siya ng tawa. Alam niyo kung saan kami papunta? Ha? Papunta ho kami ng airport. Terminal ano yan? Terminal 3. Alam niyo naman dyan, nakakalito talaga. Ewan ko ba naman, ang gagaling po ng mga engineer po natin talaga. Gagawan ka po ng nakakalitong dadaanan. So happy ako. Dahil hindi ho kami sa Terminal 3 napunta. Napapasok po ako papuntang Terminal 2. Sabi ni Kit, diyan na, Daddy, diyan na. Ako naman po, dire-diretso lang, hindi ko siya pinapakinggan. Umahon po kami yung papuntang Terminal 3. So si Kit po tuwan-tuwa. Tawa siya ng tawa. Tawa ng tawa. Ano po? Ayan, kita niyo hanggang ngayon, tawa ng tawa. Masayang masaya. Alam mo ba siya natatawa? Kasi po, sinabi niya na sa akin, hindi pa ako nakinig. Mabuti na lang po at si Kit ay hindi mainit ang ulo. Kasi kung mainit ang ulo niya, di galit na galit.
Di ba? Maganda na yung tawa ng tawa kaysa galit na galit. Sinabi na kasi, kumanan. Hindi kasi ano sinabi na kasi ganito Daddy kasi, nagtagal tuloy tayo. Hindi yung ganun reaksyon ni Kit. Ang reaksyon ni Kit, tawa ng tawa. So ang mga nagagalit po, alam niyo kung sino? Dahil tawa ng tawa, si Lola. Nagagalit na si Lola. Yung mother poster ka, ang aking mga, ano ba yan kuya, tawa ng tawa. Masayang masaya ho siya. So I just hope na pag nagkakamali tayo, ay sinisikap nating maitama yung pagkakamali po natin. Ito matindi. Pagka po nagkakamali tayo at hindi tayo sumusunod sa Holy Spirit, si Holy Spirit hindi katulad ni Kit na tawa ng tawa. Yun ang matindi. Pag nagkakamali ho tayo, sabi po ng Bible, si Holy Spirit nagdadalamhati. He grieves. Miiyak siya. Kasi mali ayaw mong sumunod. Di ba? Alam mo, parang kapag sinunod mo yung direksyon ng nagsasabi sa'yo, di ka maliligaw. Ganon din po sa Christian life. Kapag hindi po tayo nagpapagabay sa Holy Spirit, madali po tayong mapunta sa maling direksyon ng buhay. Pero pag nagpapagabay tayo sa Holy Spirit, nagsusurrender tayo sa Holy Spirit araw-araw, you ask the Holy Spirit for guidance. You stop relying purely on your emotions and impulses. Maniwala ka sa akin, tama yung magiging direksyon mo pag sumunod ka sa Holy Spirit. Alam mo sabi ni David sa Psalms 143 verse 10, sabi niya, "May your gracious Spirit lead me forward on a firm footing." So this morning, ask yourself, sino ba talaga ang naglilid ng buhay ko? Tanungin mo sarili mo. Tanungin mo lang, sino ba talaga naglilid ng buhay ko ngayon? Ang Spirit ba o ang sarili kong desires? Pangalawa po, walking in the Spirit involves a constant conflict between flesh and the Spirit. Tignan nyo yung verse 17 to 18, no? Ang sabi po dyan, the sinful nature wants to do evil, which is just opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are opposite to what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Di ba meron kang magagandang intention, hindi mo agad magawa. Bakit di mo magawa? Kasi merong kumukontra. Okay? Ang kumukontra yung flesh. But when you are directed by the Spirit, sabi po rito, you are not under obligation to the law of Moses. Sabi po ni Paul, gusto kong tignan niyo po ito, the sinful nature wants to do evil, which is just opposite of what the Spirit wants. Every believer experience an internal battle between the flesh and the Spirit. Even si Peter, ang sabi po niya, 1 Peter chapter 2 verse 11, keep away from worldly desires that wage war against your very soul. Ang kalaban ng kaluluwa natin. Ang kalaban ng kaluluwa mo ay yung gustong-gusto ng mundo. In other words, kahit born again ka na, kahit Christian ka na, okay? Umaatake pa rin ang kasalanan na gustong bumalik sa dating pamuhay. Kaya sabi ni John MacArthur, sabi niya, the flesh is the believer's unredeemed humanness that still longs for sinful expression. Ibig pong sabihin, kahit mananampalataya ka na, may kasalanan pa rin umaatake, gustong pasukin yung buhay mo. Yung dating desire, gustong pumasok sa buhay mo. Kaya merong struggle ang isang Christian. May struggle po. Di ba? Yung spirit, ang gusto, holiness. Amen? Ito matindi. Yung flesh, ang gusto, kasalanan. Di ba? Kaya kahit matured Christian na, kahit matagal na sa church, kahit na po yan ay leader na, pwede pa rin matempt, pwede pa rin matukso. Kahit yan po ay elder, kahit yan po ay diakono, diakonesa, kahit yan po ay ministry leader na, pwede pa rin mahulog sa tukso. Di ba? Totoo po ito, hindi? Totoo po. Bakit? Pwede pa rin siya matempt ng
ng lust, ng anger, ng bitterness, ng selfishness, ng worldly desires. Pero hindi ibig sabihin, hindi siya saved. Okay? Ibig lang po sabihin, no, kahit ligtas na tayo, may bahagi pa rin ng old self natin na gustong magkasala. Kaya kailangan nating lumakad sa Spirit araw-araw. Yung katawan natin, may desire pa rin bumalik sa dati. Totoo po yun. Kaya po yung mga tao na bumabalik sa dati, mas nagiging malala. Mas nagiging malala po. Remember mga kapatid, Christian freedom is not freedom to sin, but freedom to live by the Spirit. Yung ba nararamdaman nyo? Dama ba ninyo there is war inside of us? Ha? Nararamdaman nyo ba yan? Yung war, yung pong the flesh say, magkasala ka. Pero ang sabi ng Spirit, walk in holiness. Nararamdaman nyo ba yan? Araw-araw may choice tayo, pipili tayo. Alin ba pipiliin mo? Flesh o Spirit? Araw-araw yan. Araw-araw po yan. Nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, nasa opisina ka, nasa loob ka ng bahay, o kahit nag-iisa ka, pipiliin mo, flesh ba o spirit ang susundin mo. Kahit nag-iisa, pastor, kahit nag-iisa ka. Ano ba, mag-spend ka ng time sa Word of God o mag-spend ka ng time sa entertainment? Ano ba ini-entertain ng entertainment? Ay, di yung flesh. Di ba? Totoo po? Di ba? So, inaano ka, mamimili ka talaga eh. Tinutukso ka ng flesh. O, pagbibigyan mo ba yon? Pagbibigyan mo ba? Pero yung Spirit nagsasabi sa iyo, tigilan mo na yan, malaya ka na dyan. Pinalaya ka na dyan nang tumanggap ka kay Kristo. Kaya po ang tanong ito alin kaya mananalo sa buhay nyo, yung flesh o yung Spirit? Alin kaya? Ha? Para pong dalawang aso yan na maglalaban Alin kaya mananalo sa dalawang aso? Palagay niyo po. Tiyak, yung pinakakain mo ng gusto. Yung aso na mananalo, yung pinakakain mo ng gusto. In other words, parang sa atin po, yung lagi mong pinakakain, yun po ang mananalo. So, kung pinakakain mo lagi yung flesh, lalakas yan, mananalo yan. Halimbawa, mas marami kang oras na manood ng TV kaysa po mag-worship kay Lord. Mas marami kang oras na mag-Netflix kaysa magbasa ng Word of God. Baka wala ka ng Word of God sa buhay mo. Di ba? So, pagka wala ka ng Word of God, paano mananalo ang Spirit? Di ba? O kaya mahilig ka sa Facebook. Di ba? Facebook ka ng Facebook. Wala namang kinalaman sa spiritual life mo. Di ba? Pero hindi ka na nagdi-devotion. Hindi ka na nag-aaral ng salita ng Diyos. Di ba? Mas nakikinig ka ng worldly music kaysa yung gospel music. Alin naman nanalo sa buhay mo? Again, kung ano yung pinakakain mo. Pero kung lagi mong pinakakain yung spirito, no? Pinakakain mo lagi yung spirit, pinakakain mo ng Word of God, pinakakain mo ng tinatawag po nating worship, obedience, lalakas yung spiritual life mo. Mabe-bless ka. Nagtataka pa kayo, ba't di kayo nabe-bless? Bakit ganun, pastor? Tagal ko ng Christian, parang di ako nabe-bless. Saan ka ba nagbababad? Ha? Di ba? Kung babad ka sa trabaho, wala kang babad sa Word of God, ay talagang kakainin ka ng trabaho. Naalala ko yung aking bayaw, gustong-gusto niya na pong makalipat ng work. Ayun, bakit? Kasi yung kanyang Sunday, nagdidemand ng trabaho. Ito problema, hindi siya makapag-worship. So, damang-daman niya, nangihina na siya. Dahil yung Sunday worship niya, kinakain po ng trabaho. Kaya ako, ina-advise ko yung mga kabataan natin, magtrabaho po kayo sa government. Ano yung bakit? Sa government po, walang trabaho ang Sabado at Linggo. Opo. Pag Sabado at Linggo, you're free to do the ministry. Well, choice nyo naman po yan. Diba? Pero meron po ako mga kilala, mas mahalaga sa kanila yung worship kay God kaysa kumita ng pera. Kaya po may mga halimbawa, may mga ina-applyan kayong trabaho, hindi kayo natatanggap.
Maybe because ang reason, ayaw ni God doon dahil baka mababad ka roon, mapakain mo yung flesh mo. Eh ang gusto ni Lord, pakainin mo yung spirit, hindi yung flesh, para yung spirit laging panalo. So guard what influences your mind, your heart, feed your spirit through the Word of God. Cut off sinful habits that strengthens the flesh. Lahat ng sinful habits na nagpapakain sa laman mo para magkasala ka, cut them all. Stop ko na tong ganito kasi pinakakain ito yung flesh ko. Di ba? Bawa, chismosa ka. Tigilan mo na yung pagiging chismosa. Di ba? Diba? Sinungaling ka. Tigilan mo na yung pagiging sinungaling. You have to cut everything na nagpapakain doon sa flesh para magkasala ka. Ikakat mo yun. Para maramdaman mo yung kilos ng Holy Spirit. Amen? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, masaya ka ba sa message? Masaya? Masaya daw po ba? Ha? Happy? Happy raw po ba kayo? Praise the Lord. Diba? Tandaan niyo po ito. Sin, listen to me. Sin always promises pleasure, but eventually produces destruction. Ang kasalanan po, ang pangako niya, liligaya ka. Pangako niya yon. Pero may kasunod yon. Sa bandang huli, mawawasak ang buhay mo. Mamamatay ka. Meron po experiment na ginawa. Sino po rito nakakita ng palaka? Huwag niyong tingnan katabi niyo, hindi naman yan. Talaga. Nakakita na ba kayo ng palaka? Ha? Frag. May ginawa po sila experiment. Ito palang palaka. Gustong-gusto niyan yung masarap, yung malamig. Okay? So, mayroon po silang ginawa, yung palaka, inilagay po sa kettle. Sa, ano ang tawag sa Tagalog ng kettle? Ayun. Hirap talaga pagka nasanay ka sa English eh. Naks. Joke lang. Nilagay po doon. So, yung pong palaka, hindi po siya nagpupumiglas. Hindi siya umaalis. Gustong-gusto niya po doon. Masarap eh. So, hindi siya nagkakakawag. Hindi po. But according to experiment na yon, kapag ka po siya ay nasa loob na malamig, hindi siya aalis. Pero pag po yung kettle, nilagay mo doon sa mahinang apoy, ang resulta, lalo po siyang mag-i-stay. At yung katawan po niya, unti-unting mag-a-adapt doon sa init. Habang unti-unting umiinit ang tubig, hindi siya aalis doon. Ito malungkot. Hanggang sa siya ay mamatay. At ang kasalanan ay ganon. Ang kasalanan ay napaka-pleasurable. Ang sarap-sarap dyan. It feels like heaven. But at the end, wasak ang buhay mo. Magbabayad ka ng mahal. Hindi mo mapansin yun? Lahat ng kasalanan masarap. Totoo hindi? Totoo po yun. Tignan niyo po. Anong sabi ng doktor? Daddy, huwag ka na magkakain ng taba. Bawal yun. Bawal ba yun, Dok? Sarap nun Totoo hindi? Huwag ka na magkakain ng karne. Maggulay-gulay ka na yan. Green, leafy vegetable. Boring naman nun, Dok. Hindi pwede tumikim ng konti. Sarap nun eh. So, lahat ng masarap, no? Yun yung bawal. Ang kasalanan po, bawal. Pero yun ang masarap gawin. Pero watch out because at the end, papatayin ka niyan. Sabi mo nga sa katabi mo, papatayin ka niyan. Tigilan mo. Yan. Papatayin ka talaga niyan. Magbabayad ka ng mahal dahil dyan. Di ba? Sin always promises pleasure but eventually produces destruction. Yan sabi po doon sa verse 19 to 21 ng Galatians. Tignan nyo, ang ganda ng sabi po rito. The acts of the flesh are obvious. Ano-ano ito? Sexual immorality. Ano pa?
impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, di ba? Hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, sabi po ni Paul, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Kaya sabi ni Matthew Henry, the works of the flesh are destructive both to the soul and to human relationship. Hindi po harmless ang kasalanan. Uulitin ko mga kapatid, hindi harmless ang kasalanan. Magbabayad ka ng mahal. Pag sinunod mo ang flesh, listen to me. Pag sinunod mo ang flesh, sumisira yan ang pamilya. Pag sinunod mo ang flesh, sumisira po yan ang purity. Pag sinunod mo ang flesh, sumisira yan ang ministry. Pag sinunod mo ang flesh, sinisira niyan pati iyong testimony. At madalas nagsisimula ito sa mga maliliit na compromise, mga kapatid. Para pong ana yan eh. No? Sa labas mukhang maayos ang bahay, pero sa loob unti-unti na palang sinisira. Ganon din ang hidden sin. Ang hidden sin, akala mo ayos, pero unti-unti ka na palang kinakain ito. So confess hidden sins, mga kapatid, immediately. Huwag na natin patagalin. Kaya sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us. So don't normalize compromise. Huwag niyo pong inormalize sa, well, everybody's doing this, well, I can do this also. Huwag niyo pong sabihin yon. Pag sinabing mali, sinabi ng God, mali. Sabihin mo, hindi ko gagawin yan, mali yan eh. Because you're leading, you have been led by the Holy Spirit. So kung ikaw ay pinangungunahan ng Holy Spirit, sundin mo yung Holy Spirit. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka. Yes. Pursue accountability. Naku, pag ginawa ko to, accountable ako kay God. Hindi ko dapat gawin to. Pursue holiness. Ay, Kristiyano na nga pala ako. Dapat akong lumakad na may kabanalan. So, ask yourself this morning, may compromise ba akong tinotolerate ngayon? May compromise ba? Ito na po yung huli. Ito yung pangatlo. May natututunan po ba? Praise God. Pangatlo po, walking in the Spirit reveals the fruit of the Spirit and transformed life. Kaya pag tinignan niyo po yung verse 22 hanggang 23, ganito ang pagkakasabi. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Kapag ang Holy Spirit nasa iyo, hindi ka na kinakailangang utusang umibig. Hindi ka na kinakailangang utusan na maging mabait. Kaya ang Kristiyano, natural na sa kanya na mabait. Bakit? Bunga yun ng Holy Spirit. Amen po ba? Hindi ka na kinakailangang utusan maging faithful, maging mabuti, maging gentle, at magkaroon ng self-control. Lahat ng ito hindi na kinakailangang iutos. Bakit? Lahat ng ito bunga ng Holy Spirit. Pag ang Holy Spirit ay nasa iyo, kusa kang magiging mapagmamahal, kusa kang magkakaroon ng joy, magkakaroon ng peace, magkakaroon ng forbearance, magkakaroon ka ng kindness, magkakaroon ng goodness, kusang na andyan yung faithfulness. Of course, dinidevelop po ito ng Holy Spirit sa buhay natin. The evidence of the Holy Spirit is not just spiritual gifts, but spiritual fruit. Kaya ang sabi po doon sa John 15:5, those who remain in me will produce much fruit. Colossians chapter 1 verse 10, may your lives produce every kind of good fruit. Nakikita sa buhay natin yung bunga. Kaya sabi ni A.W. Tozer, sabi po niya, a spirit-filled life will increasingly resemble the character of Christ. Ayon kay Craig Keener, sabi po niya, the fruit of the Spirit reflects God's moral character produced in believers. Ang fruit ay hindi po instant, hindi po overnight,
Pero unti-unti po itong tumutubo habang lumalalim ang relationship mo kay God sa pamagitan ng Word of God, ng prayer, ng worship, ng devotion, at lahat ng spiritual activities na gusto po natin gawin para kay Lord. Kasi inuutusan tayo ng Holy Spirit na gawin yun. Amen po ba? Alam niyo, laging naandyan yung Holy Spirit para tayo po'y paalalahanan, pangunahan. Napansin niyo po, hindi fruit ang ginamit. Kasi iisang transformed character at ito po ay produce lamang ng Espiritu Santo. So tandaan po natin, ang pagbabago hindi overnight. Process po ito. Hindi overnight. So wag kang mag-expect na yung katabi mo, perfect na agad. Hindi. Ang perfection sa heaven. Amen? Pero dito sa lupa, pinagsisikapan po nating lumakad na may kabanalan. Amen? So, uulitin ko po, ito ho ay process. Kaya wag po natin i-judge yung mga kapatiran po natin na until now may pinagdadaanan na maaari pong nag-i-struggle sila, sinisikap nila na mapagtagumpayan yon. Sabi mo nga sa katabi mo, wag kang judgmental. Yan. Paalala nyo po lagi yan, ha? Kapag ka po, ba't si brother ganito, ganyan? Sabi mo agad, huwag kang judgmental. Di ba? Kasi kung minsan ugali po natin yung parang akala mo di ka nagkakasala eh. Matanong ko nga po kayo, sino na po dito yung hindi nagkakasala? Ilalagay nating tagahatol. Ikaw, Pastor Jonathan, nagkakasala ka pa ba? Nakakamali ako, sayang. Ikaw sana ilalagay namin tagahatol eh. Pati ako, papasama na ako ng hatulan mo na ako eh. Bakit? Hindi ka na nagkakasala. Pero ito po ang totoo eh, lahat tayo nagkakasala eh. And therefore, kung lahat tayo nagkakasala, si Lord po ang umaayos sa atin. Wala tayong karapatang hatulan yung ating kapatid. Ang karapatan na meron po tayo ay pangalagaan siya at tulungan. Because we are our brother's keeper. So kapag nawawala, hindi mo pwedeng sabihin, hayaan mo siya. Total naman makasalanan naman siya. Hayaan mo na siyang mawala. Hindi po, pariseyo tayo pagka ganun. Tayo po ay pag may nawawala, nasaan si kapatid na ganito? Bakit wala si sister ganyan? Bakit wala si brother ganito? Hinahanap natin. Bakit? Kasi ayaw po nating mapahamak siya. Ayaw nating malayo siya. Gusto po nating kapiling po natin siya. At leading ng Holy Spirit yon. Para po nang sa ganon, makita po natin yung Espiritu Santo mamunga sa buhay po niya. Isang araw makita mo na pagtagumpayan niya na yon. Kasi tinulungan ng Diyos at ikaw ang ginamit para matulungan siya. Ang Holy Spirit, kinilos ka, hindi para hatulan siya, kundi para agapayan siya. Amen po ba? So tutulungan natin yung mga kapatid po natin, hindi yung hahatulan natin. So walang hukom sa loob ng Church of Christ San Pedro. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka judge. Yan. Hindi ka judge. So walang hahatol po sa atin. Lahat po naman tayo rito merong kanya-kanyang pagkakamali. So hindi tayo dapat humahatol. Kanya-kanya po tayong pagsusulit sa Panginoon. Ulitin ko po, ang pagbabago ng tao hindi po overnight. Process po ito. Parang puno, di po ba? Hindi po ito namumunga overnight. Di ba? Pero kapag healthy yung roots, automatic magbubunga yan isang araw sa kanyang kapanahunan. Ganun din po ang believer. Kapag connected kay Christ, healthy yung kanyang connection kay Lord. No? Hindi yung connected ka sa cellphone, connected ka sa social media, connected ka sa kung ano-ano, 'di ba? Pero hindi ka pala connected kay Lord. Pero pag ikaw ay connected kay Lord and you have that healthy relationship kay Lord, tiyak magkakaroon ng spiritual na bunga yan. John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. So focus on intimacy with God. Allow the Holy Spirit to change your character and let people see Christ in your attitude and in your action. Ano ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 13? For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. So ask yourself this morning, nakikita ba sa buhay ko ang fruit of the Holy Spirit? Sino po dito ang may pag-ibig? Isa-isahin nga po natin yung fruit of the Holy Spirit. Tignan po natin. Sino po dito ang merong pag-ibig?
Yan, praise the Lord. Sino po dito ang may kagalakan? Praise God. Sino po dito ang may kapayapaan? Diba? May pagtsatsaga. Yan. Praise God. Sino po dito ang mabait? Aba, parang walang nagtaas ng kamay. Bakit pagdating sa partner, ang ganda-ganda ng mga una, taas kayo ng taas ng kamay. Sino may pag-ibig? Taas ng kamay. Sino ang may kapayapaan? May pagtsatsaga? Sino may kagalakan? Sino mabait? Teka muna, mabait ba ako? Ulitin ko po, sino po ang mabait? O, tignan niyo ang katabi niyo. Wala na namang tumaas ang kamay. Ulitin ko ang tanong ko. Ano po? Sino po ang mabait? Ay, talagang pagdating sa part na yan, mga anak ng Diyos, mabait kayo! Mabait kayo. Maniwala kayo doon. Kung nasabi man sa inyo na nung araw na kayo ay isang masamang tao, binago na kayo ni Lord. Mabait ka na ngayon. Di ba? Amen? Alam nyo, lalo yung mga lalaki, siguro kaya hindi sila masyado makataas ng kamay, baka yung asawa nila may problema eh. Baka hindi sila nasasabihan. Mga misis, lagi nyo sabihan na yung asawa ko mabait. Hindi yung, alam mo yung asawa ko mabait, pagtulog. Huwag ganon. Bahala kayo. Di ba? Tuwing tulog lang yung mabait. Lagi yung sabihan, alam mo, mister, mabait ka. Di ba? Yung mga lalaki, lumalambot ang puso niya pag sinasabihan na mabait sila eh. Amen ba, mga lalaki? Kita nyo, di ba? Amen. Ganadong mag-amen. Di ba? Mabait. Ha? Mabait po ang mga anak ng Diyos. Mabuti. Goodness. Sino po ang mabuti rito? Hindi magtaas, masama. Ganun lang naman yung dalawa, di ba? Pagka hindi ka mabuti, hindi masama ka. Di ba? Faithful. Gentle. Sino po dito ang may self-control? Naku po, lalo nang nawala. Mga kapatid, let the fruit of the Holy Spirit reign in us. Paano? Hayaan mo ang Holy Spirit ang manguna sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Again, nakikita ba sa buhay mo ang fruit of the Holy Spirit? I hope and I pray right at this point of time na makita sa atin ang ang bunga ng Holy Spirit. Kasi pag nakikita yung bunga ng Holy Spirit sa atin, nararamdaman nila si Kristo na sa buhay po natin. Sabi ni Paul, doon sa chapter 5 verse 24, and we'll end up here, ano po, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Pinako na pala yan eh. Di ba? Yung flesh pala, kasama na ni Kristong napako sa krus. Yung lahat ng passions and desires yan, kasama ng napako doon sa krus. And sa 25, sabi po dyan, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Tanong ko po ngayong umaga, tinanggap mo na ba si Jesus sa buhay mo? Ngayon mo na. Ikaw ba'y nagsisina ng iyong kasalanan? Ikaw ba'y nabautismuhan na? Kasi kung nabautismuhan ka na, bumaba na sa iyong Holy Spirit kasi nahugasan na ang iyong mga kasalanan. Kung ang sagot mo ay yes, then let the flesh be crucified and keep in step with the Spirit. Walk in the Spirit no matter what. Walk in the Spirit no matter what. And 3 things we need to keep in our hearts. 1, walking by the Spirit is a daily surrender. Araw-araw kang sumuko. The second is walking in the Spirit involves a constant conflict between flesh and the Spirit. And I just pray right now, ang laging mananalo sa buhay nyo, sa buhay ko ay ang Spirit ng Panginoon. Amen? Na hindi natin bibigyan ng daan ang laman kasi magbabayad ka ng mahal. And lastly, walking in the Spirit reveals the fruit of the Spirit and transform life. And I just pray right now, makikita ng mga tao yung buhay na binago dahil kay Kristo at sa kapangyarihan ng Holy Spirit na nakatira sa iyo, sa iyo, sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Shall we all stand? Let us come to the Lord through this song.
And let us together worship the Lord. And let us continue to feel the presence of the Holy Spirit in our lives as you continue to talk to the Lord, as you continue to ask the Holy Spirit to fill your hearts and your lives and change you so that people will see Jesus in your life. Hallelujah. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols to give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Can we raise our hands towards our Lord? Itaas natin yung kamay natin sa Panginoon as we sing this song. And let's worship the Lord and ask the Holy Spirit to continue to fill us. Hallelujah. Come on, church. Ask the Holy Spirit to fill your hearts, to fill your life, give you a clean heart, a pure heart. Let us not lift our souls to another. Holy Spirit, fill us with your presence. Give us pure heart. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that sees to seek your face. Oh God, Jacob. Oh God, let us be a generation that sees to seek your face. Oh God, let us be. Oh God, let us be a generation that sees to seek your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that sees to seek your face. Oh God of Jacob. Oh God of Jacob. Let's go to the Lord in prayer. Panginoon, maraming salamat po sa buong
umagang ito na pinagkalab mo sa amin, Lord God. Thank you, Lord, sa iyong mga salita na siyang tinanim mo sa aming puso, Panginoon. And Panginoon, we pray na hindi lamang ito matanim, kundi magkaroon ng pagbubunga, Panginoon, sa aming mga ginagawa, Panginoon. And let your Spirit flow in us, Panginoon, upang makita yung result, Panginoon, ng pagiging Christian namin, Panginoon. Even though meron kami mga kahinaan, Panginoon, let the Spirit give us strength to choose what is right, what is holy, Panginoon. Help us, Lord, kasi hindi namin to kaya mag-isa, Panginoon. And that's why we are here. We are surrendering ourselves, Panginoon, na kayo magmaneho ng aming buhay at hindi po kami, Panginoon. And let the fruit of the Holy Spirit show, Panginoon, upang maging testimony kami, Panginoon, living testimony, Panginoon, sa mga taong wala pa sa inyo, Lord. We thank you, Lord, and we bless your name in the name of Jesus. Amen. Itaas po natin ang ating mga kamay at tanggapin po natin ang pagpapala. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang di magkasala at makapaghaharap ng walang kapintasan sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ang kapamahalaan, ang kaharian at ang kapangyarihan mula ngayon magpakailanman. Amen.